Okay, so we are live on Facebook. Today is November 27, 2020. Narito pong muli ang Usapang Federal. At kasama natin, ito po si Ding Generoso. Kasama natin si paring Wendell Tamayo. Magandang hapon po sa inyong lahat at muli ay welcome po sa ating Usapang Federal ngayong araw na ito at live tayo ngayon. So kung meron po kayong mga tanong at komentaryo ay i-comment nyo lang po sa ating programang Usapang Federal kung saan pag-uusapan natin ang mga isyung may kinalaman sa ating bansa, sa mga isyung kinakaharap natin bilang isang bansa at lalo na kung ano nga ba ang epekto ng mga nakikita nating polisiya at ng gobyerno dito sa ating pang-araw-araw na buhay. So today pare, ang pag-usapan natin itong issue ng COVID, ng pandemya at ng kalusugan ng ating mamamayan. Ang title natin ngayon, Is there life after COVID? Kalusugan at pandemya sa hibang na sistema. Yan. Pilipinas, makaka-recover ba? So, sa ganong aspeto po ay gusto natin tingnan ano ba ang sitwasyon ngayon natin sapagkat ito namang COVID ay talagang worldwide ang tinamaan nito. Nagsimula sa China, kumalat sa ating bansa sapagkat outside of China, ang unang namatay ay dito sa Pilipinas. Pero hindi Pilipino yan. Pero hindi Pilipino, Chinese. Chinese yun. At yan ay nakatala na at makatapos ang 8 buwan na tayong lahat ay pinapahirapan ng pandemyang ito. Ano na nga ba ang nangyari? Ano na ba ang ating sitwasyon? At ang tanong ay sa ilalim ng sistema sa 1987 Constitution, tayo ba'y makakaahon pa sa hirap na dinadanas natin ngayon? Paano at kailan? At kailan? Yan siguro yung mga tanong na... Pero alam mo, Wendell, ang nasa isipan ng marami ngayon bago natin tunghayan yung pagbangon ay ano muna ang magiging lagay ng Pasko. Ayan. Dahil malapit na, ilang araw na lang. 27 ngayon, edi wala nang 25 araw yun. Oo, Wala nang 1 buwan. Oo, wala nang 1 buwan. 28 Pasko days na. to Christmas. So, Ako, pagdating ng December 25, hindi na COVID-19 eh. ano na? Pasko-COVID 20. Pasko 2020, kaya lalagyan natin Pasko-COVID 2020. Ano po ang magiging pagdiriwang natin ng Kapaskuhan sa panahon ng COVID na ito. So, siguro bago natin talakayin yung ating analysis sa kasalukuyang sistema sa ilalim ng isang pandemya. Tingnan muna natin yung datos natin ngayon, So, Ilan na ba ang kaso natin? Based sa DOH data na hawak natin at ito naman ay nilalabas nila daily. Marami sa atin napapanood pero pagka minsan nga parang ayaw mo nang panuorin eh. Kasi para bang hindi yung nadadagdag araw-araw ay ganun pa rin. At parang hindi mawawala dahil patuloy pa rin ang pagdami. Katulad kahapon, yung kanilang 4 PM na tala, base dito mismo sa kanilang DOH press release yesterday ay as of November may kalahating milyon na ba tayo? 400,000 something at 422 at kahapon ang positive na bago ay 2,000 plus. So dahil nga dun sa nakaraang bagyo na ang reporting ay naapektuhan, akala mo bumababa. Pero ngayon dahil nakapagre-report na naman yung lahat ng nagtetest, malinaw na merong taas na naman ng bilang ng mga nagkakasakit ng COVID. At pag tiningnan nga natin dito mismo sa tala nila, right now number 1 pa rin ang NCR, pero humahabol na ang DOH, ang Region 11, ang Davao City, ang Davao Region, dun sa dami ng dami ng kaso. So, anong ibig sabihin yan? So, talaga makikita mo, nakalat na sa Pilipinas na yung pinilit na i-contain dati sa Luzon
Dahil nga kaya tayo nagkaroon ng lockdown. Quarantine. Oo. Para hindi lumabas. Pero ang nangyari, ngayon humahabol yung ibang mga region. So, base nga dito, sandali, nahanap ko yung tala natin per region. Dito At saka hindi pa napafactor dyan yung may epekto kaya itong nangyaring bagyo at yung paglikas ng mga tao sa evacuation centers na base sa napapanood nating report sa TV at sa ibang media, nakikita natin na medyo nawala yung physical distancing sa mga evacuation centers. Yes. So, meron kayang magiging epekto yan, no? Kasi meron akong nabasang isang ulat na pinapatest at meron ng nagpositibong ilan dun sa mga nasa evacuation centers. So, makakadagdag kaya yan. Kasi nga, isang ano yan, yung sinasabi nila na doon sa evacuation center, dito sa Marikina, meron na sila nakikita na 8 na nagkaroon ng kawahan sa loob ng evacuation center. Kasi yung evacuation centers naman natin ay hindi rin nakadesign para sa social distancing. Yes. Hindi rin napagplanuhan yan at hindi rin akma yung kasalukuyang sistema ng disaster response sa pandemya. So, for example, ngayon, pag sinabi nga natin, ang top regions with active cases dito pa rin sa NCR, which is 7,374, sumunod ang Calabarzon, sumunod ang Central Luzon, tapos Davao Region, Western Visayas. So, yung Western Visayas, yung Panay Island. Tapos yung Central Visayas, which is Cebu. And then you have Cordillera. Then Northern Mindanao, Zamboanga, and Eastern Visayas. Pero pagdating sa new cases, ang number 1 pa rin ay NCR. Number 2 ang Calabarzon, pero Davao na ang number 3. Number 4 lang ang Central Luzon. So, medyo ganun ang Central Luzon, ano? Oo. So, ibig sabihin, at least dito sa kanilang sinasabi na datos ngayon, ay talagang kalat na. Hindi pa natin masabi na humihina sa lugar na to, tumataas sa lugar na to, pero sigurado tayo, tuloy pa rin na mayroong COVID at tuloy pa rin yung pananalasa ng pandemya sa buhay ng Pilipino. At nandun pa rin yung matinding epekto sa ekonomiya. Higit sa lahat, ang matinding dagok nito sa atin ay yung pagbagsak ng ekonomiya. Upgrade. Yun ang kailangan mapagtuunan ng pansin. Paano aahon yung ating ekonomiya next year? Sa ngayon, wala na tayo ngayon. Hindi isang buwan na lang ang natitira po ngayong 2020 na ito. At wala na tayong magagawa. Next year na ang kinakailangang pagtuunan ng pansin kung paano babangon ang ating ekonomiya. No, may napanood nga akong isang post sa Amerika na ito yung isang magaling na komentaristang babae. Sinasabi niya na sa panahon ng mga pandemya, kung pag-aaralan natin, ang mga tao ay mas ginugusto na mag-risk, no? Makipagsapalaran dahil kailangan nilang kumita, kailangan mabuhay, kailangan may tinatrabaho, kailangan may ginagawa para mabuhay ang pamilya. Pero ang Economic, the reason to go out, the biggest motivating factor for people to go out is to earn a living. Agree, because tayo araw-araw nating nararanasan yan pare dahil nga ang ating livelihood bukod naman dito sa ating advocacy sa federalism ay lumabas ng bahay, maghanap buhay, umikot sa mga lugar na yan. Pero dahil nga hindi mo na magagawa yon, ang challenge sa iyo ngayon, how do you earn a living inside your home? At kung wala kang capacity to earn a living inside your home, talagang lalabas ka kasi magugutom ka eh. So, pero bago natin puntahan yung economic, tingnan muna nga natin, ano bang naging reaction ng isang unitary system of government dito sa isang kakaibang problema na hindi nakita ng 1987 Constitution, hindi yan napagpreparasyonan. At paano ba kumilos ang isang unitary system
sa gantong klaseng problema. Dahil makikita natin diyan ay diyan natin malalaan, meron bang mga pagkukulang ang sistema at meron bang kahinaan ng sistema na dapat nating tama. Yan. Yan, di ba? Kasi mahalagang tingnan natin doon sa anggulo na sa mga nagawa ng yung naging pagtugon ng ating sistema ng gobyerno sa ngayon. Yan ba ay sapat? yes. No? At yung sistema ba ng pagtugon ay naaangkop? Yan. Yes, agree. Kasi kung titingnan natin yung ginawa ng gobyerno, lahat siya nag-emanate doon sa kanilang executive at legislative powers. Na sentralisado sa Kongreso at sentralisado sa executive department. Yes. So, ang isa nating nakita dito sa nangyari dito, at ito manakita lahat, bagamat isa ito sa pinakamatulin na pagpapasa ng batas ng unitary system, pero tumagal pa rin. Kung titingnan natin kung kailan naaprubahan yung Bayanihan Act na una sanang mag-o-authorize sa presidente para tumulong sa mamayan, nag-lockdown tayo Marso. Yes, Marso, March 15. Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Kailan na-aproban ang Bayanihan Law, Bayanihan 1? I think it was around May. Late April. Late April to May. So, kasi meron pa yung picture na we stayed, we went out for you, na naging issue pa, no? So, again, dito mo makikita na because of the check and balance between the executive and the legislature, and at the same time, the executive and the legislature, the Congress, which is the House of Representatives and the Senate, may delay pa yan. At ang isa nga naging malaking usapin dyan ay doon sa naturalesa ng kasalukuyang sistema natin na ang mga mambabatas natin, siyempre, lokal ang kanilang perspective. Kaya ang nangyari, ang pinasamang Bayanihan Act, dole out. Kailangan mong bigyan diretso. April 1 pala. April 1. Isa yung Bayanihan Act 1. Okay. So, ang naturalesa ng ipinasang batas nila diretsong ibigay sa tao. Oo. At saka ang naging pagtugon ay one size fits all policy. Agree. No, na kung ano yung applicable sa NCR ay applicable sa lahat, sa bawat sulok ng Pilipinas. Iisang polisiya ang pinairal natin, iisang programa, iisang paraan ng pagresponde. Pero pagdating sa implementasyon, dahil hirap gumalaw ang national government, kinakailangan nilang umasa sa mga local government units na kulang naman sa sa kapasidad. Because alam mo, yung batas na ginawa nila, yung gusto nila na makarating diretso sa tao ay hindi naman kayang gawin ng national government. Because the nature of the bureaucracy of the national government is not attuned to servicing directly the people. So, diyan nagkaroon ng problema. Kaya ano pa mga lumabas na issue? Nagkaroon ng issue ng merong local governments na hindi nakarating ang tao, mali ang listahan, kulang ang listahan. Magkaiba ng basyan yung national government ay ibang taon ang ginagamit na listahan. Yung local governments, meron daw silang updated list. Ayan, sino ngayon ang masusunod? Agree. Ayan. And of course, dahil nga nakacentralize ang power sa national government, yun din namang darat nandoon sa baba. Ang role lang nila is to implement what has been decided in the national government without considering the unique situation on the ground. On the ground. Yan. Di ba? Kasi like for example, yung dito sa naririnig natin, dito sa Metro Manila, halos lahat nagkaroon. Yes. Pero may alam akong bayan dito, meron akong alam na lungsod dito, pare, actual na nandun ako Nandun ako, may binibisita ako. Yung barangay captain, yung barangay nakasakay sa tricycle, yung kanilang parang Batman, multicab. Hindi mo yung tricycle pumasok.
nag-aanunsyo. Lahat po ng hindi pa nakakatanggap ng SAP, basta ho kayo ay tambay, o buntis, o solo parent, o basta hindi pa kayo nagkakaroon, punta ho kayo sa barangay. At bibigyan kayo ng SAP. Inaanunsyo doon sa lungsod na yung sa barangay na yun sa loob ng lungsod. So, doon, lahat ng tao, basta taga-roon ka, meron ka. Pero meron namang lugar, katulad nung sa amin sa probinsya, sa Bulacan, may mga lugar na pinag-aawayan kasi nga, ang tao, 10, pero ang bibigyan lang 5. Sa probinsya, pare, away yun. Matinding sama ng loob yun. Gano'n mo, nagkaroon, pareho lang kami, magkapit-bahay kami. Siya nagkaroon, ako hindi. Kaya, paano gagawin natin doon? So again, that is a problem that results from one size fits all. Meron nga akong hanggang ngayon, meron tayong natatanggap na na ulat ng mga kaibigan natin sa mga probinsya. Hanggang ngayon, halimbawa, last week, may nagre-report sa atin sa isang lalawigan na marami daw ang hindi nakatanggap nung supposed to be second tranche. Ang problema, nung tinanong nila bakit kami hindi nakatanggap, kasi tinanggal ho kayo sa listahan ng region. Nakalista kami nung una tinanggal na kayo sa listahan ng regional office ng DSWD. Doon kayo magreklamo sa region. Diba? So, again, nakikita natin yung disconnect ng national, region, at saka yung sa local. Sino ba talaga anong listahan ng masusunod sa pagkakataon? Pero ang ugat kasi nun, dahil nga, itong mga nasa region mo ngayon, dahil sila'y nakatali doon sa batas na ginawa, at doon sa mga polisiya ng central government, hindi rin nila pwedeng baguhin yun. Wala silang discretion doon. Ano lang yan, sasabihin nila, pinapatupad lang namin yung batas. Yung batas. So, yan yung isang aspeto na nakikita natin na, again, this is not about personalities. Di ba? This is not about the individuals in government. It is yung sistema ang tinatalakay natin dito. But the system itself prohibits na talagang mabigay mo sa taong bayan yung tamang serbisyo sa kanila ngayong panahon ng pandemya. Di ba? So, in fact, dito nakita natin dito sa panahon ng pandemya ito, nakita natin yung mga kakulangan, pagkukulang, yung inefficiency, inadequacy nung ating centralized system of government. Agree. Ramdam na ramdam natin yan at ramdam na ramdam ng maraming Pilipino yung kakulangan. Hindi natin sinasabi na na yan ay dahil yung sa mga taong nasa gobyerno, Hindi sa mga tao. Kasi pare, wala nga yun meron kahit nga anong gawin nila, talagang mahihirapan sila dahil sa sistema. At actually, because it also continues to breed corruption in the people in government. Dahil merong corruption Merong corruption Alam natin yun na nagagalit nga ang Malacanang dahil meron silang nakita mga barangay captain, mga kagawad, na hindi pa lang yun, isimpula pa lang yun. Tatanungin pa, may mayor bang involved, may governor bang involved, may congressman bang involved. Di ba? Kasi hindi naman gagawin ng mga low-lying officials yan kung hindi sila merong nandoon sa likod nila na nagsasabi sa pwede yan. Alam naman natin yun Di ba? Pero ang point, again, the system is shaping the behavior of the people. Meron niyang nagkwento sa akin hindi ko na napapangalan. Sabi niya, nangyari dyan sa SAP, parang election lang Di ba? It is actually something that happens, parang nag-vote buying lang Di ba? Hindi nga at kaya ang sistema pa ng pamumulitika sa pagtugon sa problema. Kahit nga sa mga kalamidad hindi ba may halo pa rin ganun Agree. Well, hindi rin naman natin masisisi yung ibang opisyal ng lupusan kasi gusto rin lang nilang iparamdam sa mga tao na andyan kami. That we care for you, that we are here to help you. Kaya nga lang, yung isang punto na dapat nating tingnan ay ang gobyerno at ang mga opisyal sa gobyerno, ang pangunahing tungkulin ay to govern, to administer, and to create programs. At hindi po yung magbigay ng yung direkta na yung mga aid, ganon. Kasi
Yun po ang yun ang sistema ng patronage. Yung ganyan na pagka may mga pangangailangan ay yung sasaklolo si mayor, si governor o kung sino mang opisyal ng gobyerno, walang pambili ng gamot, bibigyan ng pambili ng gamot, no? Nagkaroon ng pandemya, bibigyan ng ayuda na 5,000. Yung kasi mga yun those are ad hoc, no? At saka yan ay mga panandalian lang na pagtugon, para bang lang yan yung paracetamol, nilalagnat ka, uminom ka ng paracetamol, nawala ang lagnat, pero hindi naman natin natingnan bakit ka ba may lagnat in the first place, ano ba yung dahilan ng lagnat. Agree. Oo, so yun ang yun ang isang kailangan tingnan natin dun sa sistema natin, na it is this kind of system that we have na nagre-resulta sa ganyang uri ng At hindi lang yan, isang aspeto pa lang yan. Yung diretsyong relasyon ng national government vis-a-vis the people that it wants to serve. Pero pag tiningnan mo rin para yung relasyon hindi lamang nung executive at nung legislature, kundi maging specific departments within the departments and within the government, within one the department government to another. And how that relates, paano yan nakakarating dun sa baba, ay napakalaking problema rin. At ang pinakamatindi dyan, yung DOH. Because nakita natin, nung panahon ng nakasagsagan, at even up to now, issue pa rin yan. Kasi nabasa ko nga nitong umaga, itong mga nasa PGH natin ng mga health workers, they are celebrating Black Friday. Kasi hanggang ngayon, yung sweldo, yung kanilang differential dun sa mga kailangan bayaran dito sa lahat ng frontliners natin, na mga nurses, mga doktor, ala pa rin daw At yan ang mabigat. Kahit naman sa Facebook, makikita mo. Yung kaya ngayon sabi niya, Black Friday din kami ngayon. Kasi ngayon Black Friday sale Black Friday sale sila ay naghihintay ng Black Friday. Wala kami binebenta ngayon dito sa Black Friday. Pero malinaw dito, one, di ba laking issue niyang PPE, yung mga protective gear, yung bilang ng mga nurse, mga doktor, mga test kits. Lahat na yan, kaya nagiging problema kasi nakaimbudo sa DOH. Kasi all power, lahat ng kapangyarihan to procure, to plan, to procure, to distribute, and to yung accounting. Ayan, na-distribute ba yan? Lahat yan ay DOH. At ang DOH as part of the unitary system, hindi naman siyang pagbababaan nung nung responsibility na yan other than directly to the regional director. Tapos pupunta sa Pero yung regional director, wala rin discretion yun. Bali, sumusunod lang yun. Kung ano yung dumating sa kanya, itong instructions, okay. Yan. So, ang apektado ay yung health response. Kasi, yan yung isang kahinaan ng isang unitary system na lahat DOH secretary ang magdidesisyon. Di ba? Na ultimo pagbili nung face mask, kailangan dumaan at pirmahan ng secretary. Yung face mask kailangan yung isa nating kaibigan na face mask kailangan sa probinsya. Sa Tawi-Tawi. Wala daw face mask sa Tawi-Tawi. Kailan pa makakarating? Samantalang pwede yung Tawi-Tawi, pwedeng bumili doon sa Malaysia. Sa kabila. Mas maraming face mask sa kabila. Pero siyempre, dahil yung pondo... Baka yung 24 hours yun, ibabarko lang nila yun, naka yung batil, nandun na yung face mask. Ito yung sinasabi namin, na yung pondo kasi, yung funds, para ibili ang Tawi-Tawi ng face mask, manggagaling at aapruban sa Metro Manila, doon sa may Bambang, sa opisina ng DOH, sa may San Lazaro. Doon yung desisyon. At yung funds, doon din. Kasi centralized purchasing. Centralized. At actually, meron ka ngayon na even if they can purchase there sa lugar nila, if they cannot source, alam mo saan pa rin sila kukuha? Magwi-withdraw pa sa Metro Manila kung wala silang makuha doon. Anong problema? Ang problema, wala naman talagang supply doon kasi halos minimal ang PPE sa bundok.
kasi hindi naman doon sa mga gumagawa ay hindi naman nakita nila na merong oportunidad doon para magbenta ng PPE. Di ba? Dahil wala namang ekonomiya na umiikot doon eh. Ang mga ospital, kapos din sa, Tapos din sa sa pondo. supplies. And therefore, ang malinaw doon, ang ugat kasi noon, they do not have the power in the regions to actually decide on these matters. They don't, kung ikumpara natin ang isa pang federal country na ang response nila Canada. So, ang Canada, federal country yan. Kung titingnan niyo yung ginawang sistema sa Canada, dahil merong mga sariling funds, Yung mga, mga provinces nila na na states na yan po yung ka-equivalent ng region natin kasi malalaki yung probinsya nila doon. Ilan lang ang probinsya nila? I think less than 20. Oo. So, yung mga provinces nila at mga cities nila, dahil nasa kanila yung funds, ay nagprepara sila nung kanilang response sa pangangailangan ng mga tao nila kasi bilang nila kung anong ilan ang tao nila. Alam nila kung ilan ang ospital nila. Yes. Alam nila kung Ilan paano ang doktor nila, ilan at ang ito pa nurse nila. nila. Alam nila kung ano ang funds nila. At alam nila kung ano yung polisiya para maximize yung funds nila para ma-address yung needs. Di ba? Tama ba yun? Tama yan. Ngayon, merong may mga provinces o region sa Canada na siyempre hindi kakayanin. Ang papasok lang doon papasok Yung ngayon yung federal federal government. government para suportahan sila. Oo. Paano? Nagpapadala pera. Oo. Di ba? Na kailangan namin dito ng assistance worth 20 million. Hingi kami sa Hingi kami, oo. national government. Kulang na kami ng 20. Meron na kami dito 500 eh. Pero hindi pwedeng sabihin ng DOH secretary nila, bibigyan ko kayong 20 pero ito gusto kong gawin nyo. Hindi. Hindi. Iano mo sila kung ano yung actual need nila. Correct. Ayun. So, yun po yung kaibahan ng response sa health. At tingnan mo kung ano ang sitwasyon ng Canada. Di ba? Basically, maliit lang naman kasi ang Canada. Marami ko kasi nalilito, no? Mas malaki tayo sa Canada in terms of population. Yes. Marami yung nag-iisip na tao sa Pilipinas, maliit ang Pilipinas. Pero by land area, napakalaki na. Malaki ho ang land area natin at malaki rin ang ating population. Yeah. And we will be on the top 15. There will come a time by 2035, top 15 na po ang Pilipino. Ganon na karami ang Pilipino. At yan ay hindi na kayang i-manage ng isang centralized unitary system. Lalo pat tayo, marami isla. Yes. Paano ka magmamanage nga ng gano'n na unang-una napakahirap na puntahan ng iba nating isla eh. Nasa digital age na nga tayo, may mga isla wala signal eh. Kaya nga yan ang yan ang point natin. Na even pagdating dun sa health response, nagiging dahilan ng inefficiency, ng ano bang Tagalog ng inefficiency? Pagiging mabagal, pagiging kulang ng response ng isang unitary system, not only in terms of oras, kundi at the same time in terms of the resources. Kasi lahat ng desisyon gagawin ng isang tao. Nagtayo sila ng task force, interagency task force on Pero pag tiningnan mo yung interagency task force nila, puro secretaries din ang nandoon. So yun din yun, dinagdagan lang yung trabaho ng secretary na dapat sana mag-isip ng ekonomiya, ay iisipin yung health. Dapat sana mag-isip ng infrastructure, iisipin yung health. Dapat ang iniisip national security, ang iisipin yung health. Puro COVID ang iniisip. Kasi nandun lahat sa isang ad hoc task force eh. Because of the unitary system, it doesn't have the right mix so that it will be able to do its job in response to these kinds of problems. Yan siguro ang dyan sa health. Tapos marami pa ho ring issue hanggang ngayon. Katulad nga yan, yung issue ng kakulangan ng mga manpower sa mga ospital. So ang unang tanong kagad, nasaan ba ang kulang na manpower? Nasa saang ospital, saang rehiyon? Tapos at the same time, anong klaseng tao? At saka ano yung expertise. Ayan. Pero ito na naman ang problema doon. Yung problema nangyayari pare sa ospital.
kailangan desisyonan ng DOH Central Sa Office. central office. At ang magpipirma ng appointment nun, Dito rin. dito sa Maynila. Ang hiring process nun, dito rin sa Maynila. Di ba? Kaya nga nung dati si Secretary Claver, meron pa siyang project, Doctor to the Barrios. Doctor to the Barrios. Kasi Oo. Doctor to the Barrios, ano siya? Barrio Doctor siya. Then siya nag-practice. Oo, naglalakad siya sa sa Cordillera, sa bundok. Pilapil. Oo. Pero kung makikita mo, iniisip ng isang Department of Health Secretary yung doktor sa isang baryo. Isipin niyo kung anong klaseng management ang Pati nga kailangan. health center eh. Health center. Oh, yung health center natin, magpapatayo ng health center, magiging rural health unit. Sasabihin, yan nagpopondohan. Pero in the end, bibigay yan sa mga local governments para sila na ang Sila bahala na para magpatakbo. magpondo. Oo. Pinatayo lang namin yung building. Pero technically, yung building sa RHU, yung nagpagawa, national government. So, ayan. Teka, batiin muna natin Ayan. itong mga nanonood sa atin ngayon. Si Dang, taga Makati po ito. Ay, Si Dang. magandang gabi po, Mang Dang. Magandang araw, hapon, gabi, o anumang oras sa ibang nanonood sa ibang bansa. Oh, si Ate Reming, si Reming Diyos, nandito. Oo, nanonood pala kapatid ko yan. Birthday din ng ate ko nitong November. Ay, happy 17. birthday po, Ate. O si Alden Ali, itong ating Secretary General ng bagong sistema, bagong pag-asa. Yan. Alden, yan, magandang araw sa iyo. Si Arnold Galabin, yan. Ebar Sabal, ito ba yan? Yeah. Marami. Sabi niya, federalism lang kulang. Lipat na tayo sa parliamentary system para mawala ang patronage system. Madaling tanggalin ng bobo at walang alam. Saka di masyadong magastos. Sige. Sino pa? Si Cora, nanonood from Nueva Ecija. Yan. Si Florence. Ayan. Ayan. Si Ate Cora from Nueva Ecija. Magandang hapon po sa inyo. Ayan. So, mag-comment lang po kayo. Gusto naming marinig yung inyong yung inyong opinion, yung inyong yung inyong mga idea, komento at yung mga issue na Oo, kinakaharap nyo kung dyan meron sa inyong issue region. dyan sa inyong lugar, Oo. ilagay nyo lang po dito, i-komento nyo dito sa Facebook para mabigyan daan po natin. At ano tayo, minsan kukuha na rin tayo ng mga mga kung naka-live tayo, isipin natin, pwede tayong sila mismo kasama natin Oo, dito. No? pinag-aaralan po namin yung setup kung paano na kayong mga nanonood ay pwede rin makipag-balitaktakan, pwede makisali ng live Dito sa atin. At huwag niyo po kakalimutan to follow and paki-share na rin po, tulong niyo sa amin na marinig at tulong niyo doon sa mga tao na kailangan maintindihan ano ba talaga tong federalismo at ano ba talaga ang epekto nito sa tao, sa ating mga mamamayan, So, balikan natin para yung sa health, So, again, marami pa rin na issue diyan na even the personnel and the equipment, the personnel, lahat ay sa Maynila manggagaling, mabagal talaga yan. Kasi subukan mo mag-apply sa central office ng DOH. Tingnan natin kung gaano katuloy na ma-hire ka. Ako dito ka na nga mismo magtatrabaho, abuti ka pa ng buwan. At the same time, because the people are in the provinces, kasi pinarantin mo tapos sasabihin mo, hindi mag-hire kami dito sa Metro Manila. Paano mo ma-interview yun? Hindi ka makakapunta dito. Di ba? So, pero alam mo, isang naging palaisipan sa akin dito sa naging pagtugon ng gobyerno sa pandemic. Ang isang malaking pangangailangan, halimbawa, at the start, hanggang ngayon, ay yung contact tracers. At na kumukuha pa sila ng mga bagong tao para gawing contact tracers. Pero kung titingnan natin yung buong bürokrasya na naka-lockdown at hindi nagre-report sa mga kanya-kanyang opisina itong mga empleyado ng gobyerno. 1.2 million po ang empleyado ng national government. Halimbawa, yung mga teachers natin, walang klase noon. Yung mga nagtatrabaho sa mga departamento, bakit kinakailangan mag-hire ng panibago pang tao na dadaan sa proseso? Hindi ba pwedeng halimbawa ito emergency, itong mga tao na to, wala namang kayong trabaho, walang ginagawa at work from home, kayo na ang maging contact tracer? That could have been done. At first. At napabilis sana yung pag-trace natin. Hindi yung nag-hire pa tayo ng tao na contact tracers. Because, actually sinabi nga napagkwentuhan natin yan pare na during that time. Because, basically, even itong mga nandito sa gobyerno, hindi basta-basta pwedeng galawin dahil may civil service law.
Sa bagay. Diba? Yan sa yan. But again, that civil service law that civil service law is a product of a unitary thinking. Hindi na unitary government, unitary thinking muna. Yan na tayo dyan eh. Kasi- meron tayong unitary mindset. Because, ang dating kasi, at ito yung talagang wala, itong mga nasa empleyado mo ng national government ay actually hindi nakalubog sa kanilang mga local situations, local communities. Yan yung isang malaking problema. May disconnect ang tao sa gobyerno sa lokal niyang komunidad because of the unitary thinking. Wala yung principle of subsidiarity na tinatawag. Bakit? Yung closest to the governed dapat ay Pagtawag ka ng LTO, hindi ka nakikialam dun sa barangay, kung sa mismo komunidad. Pagtawag ka ng national government, hindi ka basta-basta nakikialam dun sa lokal. Di ba? So, marami dyan, hindi disjoint ang perspective dahil nga may unitary thinking na pag nasa national government kami, may trabaho kami dito. Hindi yan ang trabaho namin, local government yan. Di ba? At the same time, hindi yun ang kanyang mandate. Wala sa wala sa tawag natin diyan ay terms of reference niya. Agree. Pero kaya meron kang nagiging disjoint because of this unitary mindset. At even minsan, ito ang problema, yung ordinaryong mamamayan natin, at dito ko yan, pinag-aaralan kong mabuti yan, even our ordinary citizens have a unitary mindset. Na doon palagi, papunta sa national. Kahit napakaliit na problema. Kasi alam nila, yun lang ang makakasolve ng problema nila. Presidente lang ang makakasolve ng problema nila. Sa Maynila lang masusolve yung problema nila. Kaya, tulad yan, yun nga, maririnig nga natin na yung mga nasa probinsya ay dumadaing sa mga sekretary at inutusan pa ng presidente ang mga sekretary na gawa kayo at kayo na ang magiging task force head o representative o point person sa mga cities at the secretary level. So yung secretary mo ngayon, again, imbis na pang-national at international ang iniisip, ay nagiging local. naging mayor. Naging mayor. Meron nga, nung ako'y nag-iikot last year, doon sa binubuo natin yung mga iba't ibang organisasyon, nakipagtalas-tasan tayo sa iba't ibang mga sectoral organizations. Maraming pagkakatapos natin magpaliwanag ng federalism, ay lalapit sa atin yung mga pinuno ng organisasyon. Magpapatulong, sir, baka naman pwede nyo kaming mailapit sa DA. Kailangan namin ng water pump dito sa amin. Meron kaming 4 hectares. We are 100 ex-rebels na ngayon ay nagsasaka na. Kailangan lang namin ng bomba para pandilig ng aming tinatanim na gulay. Sabi ko, hindi ba kayo lumapit sa local government? Sir, wala daw po silang budget para dito Sa DA daw kami kailangan lumapit. Ayan. So isipin mo, ang kailangan lang nila, kung magkano yung kailangan pera, mga 100,000 para pambili ng water pump at paglagay ng tubo. Yun lang, gano'n lang. A matter of 100,000 pesos, kailangan pang isusulat mo pa doon sa maghahanap ka pa ng sponsor ng tutulong sa iyo para makarating ka sa national government. Naka-experience kasi natin yan because I've worked in Congress. So talagang kita mo kung paano yung mga seeds, yung fertilizer, dito nang gagawin sa Bureau of Plant dito sa may San Andres. Kasi merong centralized pa yan. Pero dapat yan nato sa mga agriculturalan sa probinsya. Hindi, kasi nga ang point nga dahil centralized, yung approval. Ang nag-approve niyan ay Kongreso. Ang chief implementing office ni Kongreso, ng mga congressman at senador, ay yung departamento. Hindi yan bibilin dun sa baba. Bibilin yan ni DA. Pero, ang recipient niyan ay mga distrito. So, para makahingi, sasabihin sa inyo kung ano, meron ako niyan, sabi ng congressman. Pero gawa ka ng sasabihin ang approval pala niyan, sorry. Ang approval niyan ay joint. Nominate ni congressman kay DA, sasabihan ngayon ng munisipyo, punta ka kay congressman. Hingi ka ng
hingi ka ng endorsement. Para ngayon, ipapadala sa DA, pag in-endorse niya, ikaw yung kanyang tagapag. Di ba yan yung Napoles? Oh. Hindi, tsaka yung ano, yung fertilizer scam. Yan yun. Diba? Oh. Yan yun. Dahil centralized nga yung purchasing eh. At yung patronage ng Congress, na kailangan pumunta ka sa congressman para makahingi ka sa DA, yun ang nagiging resulta ng corrupted system. Na tama ka, sa halagang 100,000, kailangan kunin sa central office. At kunin mo sa bahay ni congressman. Ayan. Ganun lang naman yun eh. But Built-in nga sa sistema natin yung ano eh, yung corruption sa public works. Kasi pag tinignan natin yung disenyo, yung ginawa po yung Public Works Act na yan po yung unang batas, Commonwealth era pa yata yan, na yung hindi pa departamento po yan eh, something like Public Works Commission ang tawag, no? Hindi ko matanda masyado. Pero pag tinignan po natin ang istruktura ng DPWH, ang istruktura nila ay kung ilang congressional district meron tayo, ganon din karami ang district engineers. Agree. Kung ilan ang bilang ng congressman, ganon din ang bilang ng district engineers. At pag nagdagdag ng isang congressional district, obligado ang DPWH na maglagay ng district engineer doon. Kasi yun po ang nasa batas natin ng sistema ng public works. At kaya kinakailangan na yung gagawin ng DPWH na infrastructure ay nakatimbre kay congressman. Yan. May magka-partner yan eh. Si district engineer at si congressman ay magka-partner. Pero again, siguro gagawa natin ng isang topic yan, ano, yung infrastructure. Yan, maganda yan. Under a unitary and under a federal system. Balikan natin lang yung dito sa COVID. Kasi nga, ang issue natin, itong kalusugan at pandemya sa hibang na sistema, Pilipinas, makaka-recover pa ba? Ano ba tingin ninyo? Baka kayo naman ang tanongin namin. Ano ba tingin nyo? Makaka-recover ba tayo? O ganito na lang ulit tayo? Gano'ng katagal? Gano'ng katagal? Recover man tayo. Kasi Gano'ng katagal? ang isang malaking problema sa isang unitary system is that it makes us inefficient to unleash the power of the region to recover. Diba? Kasi ang mamimili kung sino ang unang magre-recover, yung unitary system. Like for example, tingnan po natin, actually kanina pinikwento sa akin ni Barinding na na-approve na yung budget. So hindi muna po natin sisilip kasi hindi ko pa namin naaral. Pero kung gusto nyo, hihimay namin sa inyo yung budget at pakita nyo sa mga congressman. Sa punto de vista ng federalism natin tingnan. A unitary budget from the perspective of federal system. At then, merong winners at losers lagi. Alam ho natin yun kasi sabi nga natin, we work with Congress, we work with congressmen, with local officials, with alam natin, government, halos lahat, pati private sector, we know how to look at the budget from the perspective of winners and losers. May nananalo at may natatalo sa sa budget process ng Pilipinas sa isang unitary system. At ang tanong, sino ang panalo at sino ang talo sa budget cycle na ito na dapat sana ay post-COVID. Di ba? Kasi ang projection sa COVID ngayon, darating pa lamang sa atin yung vaccine by second quarter of 2021. At hindi pa lahat po ay magkakaroon ng access dyan. Kasi hindi naman ganun kalaki yung production capacity nitong mga gagawa ng vaccines. At saka at the same time ay yung pera ng gobyerno na inallocate na sinasabi nila ngayon mga 20 billion pesos is not enough to have a national immunization program even at the level of immunity or herd immunity. Bakit? Ano ba yun? 70% yun eh. Dapat kailangan may ratio ng population na bigyan mo ng vaccine para magkaroon ng herd o community immunity. So ito medyo forward-looking na. Kung tinitingnan natin kanina yung issue ng health response ng DOH dito sa COVID pandemic, tingnan naman natin yung vaccination. May plano na ba? Sino ba ang maglilid? Ang maglilid daw sa atin, military. Sabi lang nila yon, hindi pa natin alam kung totoo yun. Kasi hindi pa naman na isusulat tungkol dyan. But again, the question is,
again, here is a unitary system trying to vaccinate each and every Filipino. At ang isa nating nakita ho dyan, ito baka hindi alam ng ating mga mamayan, parang SAP din yan. Dati binigyan kayo ng 6.5. Ngayon, bibigyan ka ng vaccine. Alam nyo ba na dun sa 6.5 na binigay sa inyo kung ilang percent ang administrative cost? Ang estimate po namin is between 15 to 25% ay naging admin Parehas cost. din yan nung 4Ps. 4Ps. City na meron nga akong nabasang isang report ng Commission on Audit na kino-question yung administrative cost. No? Na sa laki ng pinamamahaging pera ay ganito yung cost kasi nga unitary system. Ganito po ang sa mas payak na pagpapaliwanag. Lagi kong sinasabi pag nagpapaliwanag ng federalismo kung gaano kahirap yung sistema. Pagpalagay po natin kayo ay isang magulang. Nandun kayo sa probinsya, lagay natin halimbawa kayo ay nasa yung isla ng Siquijor. Ang anak nyo, 10, nagkukuleyo lahat dito sa Maynila. Pero nakatira po sila sa 10 dormitoryo, magkakahiwalay. Pag magpapadala kayo ng allowance, 10 beses kang magpapadala sa pera padala, 10 beses kang magbabayad. Kasi magkakahiwalay sila eh. Pag gusto mo silang makausap, 10 telepono ang tatawagan mong isa-isa, 10 text ang gagawin mo isa-isa. No? Eh kung ang gawin natin ay yung 5, ilagay natin, yung magulang ay inilagay sa isang condominium unit o isang dormitory. Yung pinakamatanda sa inyo, ikaw ang leader, ikaw na lang kausap ko. Yung 5 inilagay sa isa pang unit ng condominium, yung pinakamatanda, ikaw rin ang leader. 2 beses na lang siya magpapadala ng allowance, imbis sa 10 at tipid. 2 beses, 2 telepono na lang ang tatawagan niya. Tatawagan niya yung pinakamatanda, yung lahat ng kapatid mo diyan kausapin ko. Pinadala ko na yung allowance niyo, ikaw na ang maghati-hati sa kanila. Yan po ang magiging sistema pagka federal government na tayo, pag federal system. Imbis na si national government, ang kausap ay 82 governors, 1,600 mayors at 42,000 barangay captains. Ang kausap niya, 18 region na lang kung magiging 18 region. O 12. Yung mga regional governors, regional government, bahala kayo sa probinsya, munisipyo, syudad na nasasakupan nyo. Yung mga LGUs, bahala kayo sa barangay. Wala nang pakialam yung regional government sa barangay. No? Bahala na yung local government sa barangay. Because ultimately, yun nga sabi natin, hindi lang yun, using your analogy pare. Dahil ang may cellphone ngayon, isa na lang. Yung ngayon ibang kapatid na kasama doon, baka galingan. Dahil nakakatipid niya yung pera mapupunta sa kanila kaysa napupunta doon sa padala system. Mas meron sila ngayong funds. Baka maging magaling ngayon tong mga ibang kapatid dahil nga mas makakakain ng tama. Mas may pambili ng gamit sa pag-aaral. Di ba? Baka makaisip, magkaroon ng trabaho at makabili ng sarili cellphone. Hindi na lang isa. May cellphone. Ibig sabihin, pwedeng umunlad kung magaling yung rehiyon. At tingin natin magaling. Wala hindi magaling na Ilocano. Walang hindi magaling na Bicolano. Walang hindi magaling na Cebuano. Walang hindi magaling na Hiligayno. Walang hindi magaling na Pilipino. Ang problema, ang sistema natin, yung sinasabi na kasi maraming magaling sa Pilipinas. Totoo yun. Pero hindi yun ang problema. Ang problema mo dito, maraming magaling sa Pilipinas. Pero ayaw palabasin ng sistema ang galing. Hindi makalabas ang galing dahil ang gusto nila, yun lang, nasa central government ang masusunod. Kung magaling kayo dyan sa region, di baliwala yung central government, mawawalan sila ng kapangyarihan. At yan nga ang nangyayari ngayon, even sa sitwasyon natin sa Mindanao, dyan sa ating mga Muslim brothers. Kasi ang mga Muslim alam mo, pare, yung mga, sabi nga, ito yung claim to fame nila. Alam niyo ba kung sino ang nag-invento ng algebra? Ay, mga sa Islam yan, mga Muslim brothers yan. Ibig sabihin, meron sila talagang, at the same time, they actually have a
katulad din dito sa Luzon, ay meron din silang historical meron silang history at magagaling ang Pilipino, pero dahil sa unitary system pilit pinapatay ang galing na yan. Ano mo yan? Hindi nagyayabong yung galing. Hindi kasi nabibigyan ng tamang oportunidad. Because of the system. That if we give our Bangsamoro brothers and sisters, our Cordilleran brothers and sisters, and even our regional brothers and sisters from Bicol, from mga Waray, mga Ilonggo, lahat bigyan natin. Then we will flourish as a country. Ang tawag dun sa principle na yon is unity despite diversity. Kahit magkakaiba tayo, napatunayan natin na alam natin na gumagaling tayo. Kasi pag dumating, tema yung mga OFW natin, iba't ibang lugar sa Pilipinas, pero pag dumating doon sa ibang bansa, sabi nila, galing ng Pilipino. Tayo nga ang pinakamagagaling na OFWs . Because the system in the other countries permit them. Dito, bawal magaling. Pagka magaling dito, kakagalitan. Bakit mo ginagalingan? Meron nga akong isang na kinukwento, Wendell. Medyo list tayo ng konti sa topic. Nung araw pa, hindi pa tayo pinapanganak lahat. Ay gumagawa na ng baril na paltik ang mga Pilipino. Yan. Magagaling, ha? Pero, anong ginawa po ng gobyerno natin? Ginawa po ng gobyerno natin na it is a crime to make a gun. At yung mga gumagawa ng paltik ay hinuhuli at ikinukulong. Abay, sabi ko nga kung ako ang presidente nung panahon na yon, alam mo gagawin ko? Lahat ng mga gumagawa ng paltik, iipunin ko. Gagawan ko sila ng 5 hektarya ng factory ng baril. Ito. Tapos ipapatrain ko yung iba, punta ka sa Israel, mag-aral ka paano gumawa ng Uzi, punta ka sa Germany. Pagbalik mo dito, mag-design ka ng baril para sa Pilipino. Baka kung ginawa natin yan, hindi na ang armed forces natin at PNP ay hindi na po nag-i-import ng baril. At saka baka mga magaganda na baril natin. Dapat mas magagaling pa tayong gumawa na. Another example. Dito, yung fireworks. Sa Bukawi. Kasi alam ko yung industriya na nung araw kasi nga executive director ako ng Bulacan Chamber. Pag tinignan ko, ang gaganda ng paputok natin ba? Doon, cottage industry ang paputok. Pero itong PNP, dahil dineklara ng national government, yung kailangan may ganito, may mga ganitong regulasyon na hindi naiintindihan yung sitwasyon doon sa yung actual sitwasyon at yung production system. Ang kanilang solusyon sa paputok ay hindi ito iayos kundi ito ay hulihin. Kaya mapapansin mo, hulihan ng dulo, patay na po yung paputok industry sa Bukawi. Ngayon anong pumasok? Chinese paputok. Yung mga Chinese na ngayon, sila na magpapaputok dito. Sila ang gumagawa ng paputok. Samantalang dati, bibili na. At yun nandoon dating gumagawa ng paputok, tawag dito, nagtitinda na lang ng paputok ng ichik. Meron ka pang isa, yung may kawayan jewelers. So, wala na rin jewelry. Wala na rin yan. Ano nangyayari ngayon? Sanglaan na po sila lahat. Pero yung mga gumagawa... Jewelry natin ang gagaling na sa Bangkok or somewhere else. Kasi nga, may smuggling pa nga doon. Hindi natin alam yun. Pero again, balikan natin yung topic natin. I think this is good because this now entails yung recovery niya. Kung sa panahon ng pandemya, ang issue ay paano nga ba tayo makaka-recover? At magre-recover na nga ba tayo? Una, doon mismo sa nakikita nating datos na 2,000 pa rin ang may COVID ngayon. Pero ang tao, takot, pero kapit na sa patalim. Ayun po ibig sabihin nun nandoon na tayo sa sitwasyon at personally, pare-pareho siguro tayo ng sitwasyon na hindi ka na pwedeng takot kasi pagkatakot ka, magugutom ka. Di ba? Hindi ka mamamatay sa COVID, mamamatay ka sa gutom. Sa gutom. Kaya, bahala na gang. At yan ay sitwasyon ngayon na ang tanong, paano gagawin ba nga ba para makarecover tayo? At itong unitary system, paano ba niya i-address yung recovery natin from the perspective of the individual families who suffered and are suffering under the COVID pandemic. Kasi ang isa natin nakita niya, pumasa na yung bayanihan to, hindi ba?
yun ang isang yun ang isang sistema ng pagtugon. So siguro isang edisyon natin talakayin natin yung Bayanihan 2. Kasi ang ano ko diyan, ang nakikita ko is again, ito yung unitary system, gusto niyang tulungan yung individual small and medium enterprises. So ito na naman siya kung doon sa unang aspeto gusto niyang tulungan yung individual na mamamayan, di ba? Yung pag doon sa relief. Dito sa hospital gusto niyang i-control yung yung hospital. Yes. At yung pangatlo, gusto niya ngayong kontrolin yung factory. Ilang libong factory yan, ilang libong ospital, 42,000 barangays with more or less 100 million. Yan yung nature ng system. More than 90% ng ating negosyo ay sabi ng DTI ay Small. micro, small, Oh. and medium enterprises. Meron pang tawag dito, meron pang isang mas tinamaan talaga pare na hindi nakikita diyan sa micro, small, medium at large. Ito yung informal. Yes, oo. Yung informal economy na malaking aspeto rin ng ekonomiya natin. Kasi yan yung mga sari-sari store. Yan yung mga nagtitinda ng buko, nagtitinda sa palengke, mga driver, yan. Taxi Diba? driver, yung nasa transport sector, yan po ay tinuturing na informal sector. Sama mo na dyan yung mga bankero, yung mga nasa kasi marami yan, yung mga mangingisda, di ba? Yan. At yung tawag dito, yung mga part of the economy that are actually the bedrock of our economic system na hindi part ng formal economy natin. And again, here is where we find that dito, paano nga ba naging response? Kasi ang dulo natin, di ba, tigil lahat ng trabaho. Tigil lahat ng factory, sarado lahat ng factory. Then, meron lang mga pinayagan na ilang industriya, na sa BPO, factory ng health, supplies, etc. Pagkain, but yung iba ay until now ay either operating at 30% or 40%, 50% capacity. Yung mga restaurant, 30-50% pa rin capacity. Yan. So, yan yung kailangan natin tingnan kasi dahil nga ang response dito ay hindi calibrated per area. Like for example, itong issue ng pagla-lockdown ng buong Luzon. Yan. Di ba? Bakit ba buong Luzon ang nilockdown? Agad. Samantalang nung magsimula tayo ng March 15 ay wala pa yatang 1,000, 2,000 ang meron may COVID. Wala pang 100. Pero agad-agad na nilockdown yung buong Luzon. At yung Luzon, dahil nandiyan dyan ang almost 80% ng iyong GDP, ay talagang bubulusok at babagsak ang ekonomiya. 3% nga, ano lang Yung tatlo. NCR, Central Luzon at Calabarzon. 63% na yun. You will be surprised that CAR is actually the fastest growing. Yes. So, ibig sabihin, malaki din ang epekto ng pagsasara ng Cordillera doon sa overall economy. Then you have Bicol, and then you have Region 2 na Region 2 na supply ng ng pagkain, mga gulay. Yan. So, kung titingnan po natin, and this is even before sinasabi na in terms of the response, because of the unitary system, hindi nila na-calibrate yan. Hindi nila makakalibrate yung response nila. Because kailangan ang mga policies nila malawak ang agad. And therefore, the lockdown of Luzon is actually a centralist mindset, a unitary mindset. Definitely. Di ba? Agree yan. 101%. Na dapat sana, ang ginawa diyan, ang kung federal tayo, ang gagawin ng presidente, I will lock down the Philippines from outsiders. Yes. Ayan. Yun lang ang federal. Yun ang federal action. Ang federal action, wala mo nang papasok sa lalabas ng Pilipinas. Yan, federal yan. Pero magiging decision ngayon ng regions, magla-lockdown ba sila o hindi? Hindi. Depende sa advice ng federal. Depende sa actual conditions. Sa kanilang assessment. Kasi ito ang problema. Walang sharing kasi of information between a central government and the local governments. Yan yung problema. Hindi katulad kung federal tayo,
dapat ang desisyon ni region will depend on the information provided by the federal government. Kasi sila may hawak ng borders eh. Oo. Dahil hawak nila yung border, sasabihin nila ngayon, obligadong mag-usap ngayon yung federal government sa regional government. Nag-lockdown na ako dito. Ito ang information ko regarding this COVID problem in your region or what is happening. It's your call. Regional governor, la-lockdown mo ba ang Cordillera? La-lockdown mo ba ang Region 1. Region 1, ang Region 3, ang Region 4, ang NCR? At saka ang magiging initial process is, halimbawa, inilockdown mo yung Cordillera, ibig sabihin nun, walang papasok at lalabas ng Cordillera. Pero within Cordillera, ay Tuloy! kung walang kaso, ay pwede kang magtuloy-tuloy. Kasi ang ano mo lang, bantayan mo lang yung borders. O ngayon, kung magkaroon ka ng kaso sa isang probinsya within that region, i-lockdown mo yung probinsya niya, walang papasok at lalabas. Pero within the province, Pwede sila pwede sila. Oo. Kaya nangyayari sa atin pare, yung lockdown natin eh. Yung barangay ko, yung katabing barangay ko lang, hindi ko mapuntahan eh. Wala namang pareho kami may COVID. Oo. Dahil wala nakakaintindi kung ano ang sitwasyon. Because ang information ay nandoon lamang sa central authority. Oo. Uli, meron mang nagsabi sa atin, dito sa barangay ninyo, o dito sa probinsya ninyo, merong COVID, ano bang gusto nyong gawin? Hindi ganun eh. Ito ang gagawin nyo. Oo. Di ba? One size fits all nga. One size. So, Kahit everything... na small, medium, large ka, extra large, triple X large, isa lang ang sukat. Ayan. But, again, sa isang federal system, maiiba ang... dapat iba ang configuration. Kaya nga, gusto nating tingnan yan from the perspective of a federal system. Pero syempre, may nagtatanong din, pare. Bakit ang Amerika? Pinakamarami ang may COVID doon sa kanilang federal system. At mas pinakamaraming namatay ay sa Amerika. Sa kanila. Ano ang nangyari? Ngayon, kung kami ang tatanungin ninyo, this failure happened in America, iba yung dahilan, hindi yung system. It's not the system. It is actually the person who should be holding together. How they responded to it, regardless of their system. Kasi, yan nga yung isang yan But yung, in other federal countries, federal like Australia, Canada, so makikita mo na, like for example, dun sa Canada, yung Victoria, alam nila kung kailan sila magla-lockdown. Pagka narating, meron ng gantong number dito, nagla-lockdown yung Victoria, nag-lockdown yung Sydney. So, ibig sabihin po ay mayroong mga mekanismo at may mas hand-holding, may pag-uusap between within a federal system. At kung kayo nga, then ka nga, Cordillera, ang lockdown ninyo dyan, pag ni-lockdown yung Cordillera, para rin lahat muna nang hindi taga-Cordillera. Pero yung nasa loob ng Cordillera, pwede kayong magtinda, pwede kayong magtanim, pwede kayong... Kasi nandun dyan naman kayo, ang tawag nga dyan, you are still in a safe zone and therefore, pwede mong gawin yun. At ang may authority kayo, hindi ho nangyayari yan sa isang unitary system kasi sa unitary system, lalo na yung naging experience natin itong pandemic na to, ultimo barangay naka-lockdown. Kung ang dulo nga ikinulong ka sa bahay mo. Yun ang net effect nun. Yung first, ilang buwan ba yun? Dalawa, tatlo? Again, the problem is because there is no option, there is no mechanism for them to have a calibrated non-one-size-fits-all system. Kasi unitary po yung system. Hindi niya pwedeng wala kang option eh. You are given yung option kahit na, kaya nga di ba merong ibang mga local government officials na gustong i-defy yung lockdown policies ng national government. At sinasabi nila ng ibang mga local government officials, abay autonomous kami. O tapos pag tinanong mo yung national government, ang sinasabi din ng DILG, abay ikalang din yung yung desisyon ng local government. So ano ba talagang sistema? Isang issue kasi diyan yun nga marami diyan alam naman ang gagawin.
Pero again, the system will not permit them. Oo. Halimbawa, meron ka makikitang magaling na mayor, gustong sa assessment niya at doon sa nakikita niya na sitwasyon, pwede na siya magpalabas ng mga tricycle. Pero dahil ang national policy ay bawal wala. ang tricycle, Oo. ay isipin mo, wala namang COVID sa buong probinsya. Tapos, dahil alam niya walang COVID sa buong probinsya, gusto niyang magkaroon ng hanap buhay yung mga tao na tricycle driver, gusto niyang pawalan, sasabihin sa kanya, illegal yung gagawin mo. Bawal. Kahit in reality, ay walang basis yung dinideklarang illegality ng central government. Di ba? Kasi walang ang basis. Wala nga, tanongin mo DOH, meron bang COVID dito sa isla na to? Pati nga yung halimbawa ay yung pagkakaroon ng laboratorio. Yan, isa pa yan. Merong isang Na mayor may din. kailangan ng certification ng National Department of Health. At kung walang certification ay hindi pwedeng mag-operate yung laboratory. Nandito na nga po sa NCR yun, inabot pa sila ng gaano katagal bago na-certify ng DOH. Na-certify nga ba yun? Parang hindi pa Na-certify naman. Na-certify Oo. naman. Pero umabot yata ng mahigit isang buwan. Hindi lang yata. Oo, Meron akong kakilalang galit na galit. Eh, paano na lang kung yung laboratorio ay nasa ibang lalawigan na malayo sa NCR? Gaano katagal yung ano? Paano yung... kasi meron daw ganitong kailangan susundin standards. Ganun lang ba ang sistema natin na isang authority lang ang pwedeng mag-certify? At saka ang mabigat doon kasi yung default nung system ay hindi kayo pwede unless sabihin namin. Di ba? So, under a unitary system, and in our experience dito sa atin, lahat ng iniisip mo ay pwede lamang kung papayagan nila o naisip nila ng central government. So kung ikaw, like for example, yun yung example natin, kailangan ng testing, alam niya na ang solusyon ay testing. Ang sabi ng mayor, we have the capacity to pay for it. Babayaran namin. Marami kaming pera. Magtatayo kami ng testing, may building na kami. Gusto namin dahil nakikita siguro sa ibang bansa. Kasi bago naman dumating dito sa atin, nakikita na natin sa balad, January, February, March. Alam na nila. Korea, sa Japan, diba? Ngayon sa panahon ngayon, hindi na pwedeng itago yung nagagawa sa ibang bansa na development na gustong gawin mo dito sa lugar mo. Isang example yung testing. Ganito yung testing, ito yung kailangan niya. Sabi niya, I have the funds. I have the resources. I have the personnel. I have the manpower. The manpower. Magagawa kami ng testing. Ano sagot ng DOH? Di pwede. Kami lang ang pwede. Kung gagawa kayong laboratory, inspection isi-certify namin, ganito, ang ganito dapat, ganito kalaki, ganyan, etc. Pero, at wala ako, hindi kayo pwede mag-operate unless ma-certify namin. Okay. Because ito ang unitary thinking uli. Rather than the DOH thinking of ways on how to, bayanihan. Paano magbayanihan yung local governments para at yung national government, ang iniisip nila, control, check and balance. Yan. Kasi unitary ang thinking. Unlike in a federal system, ang natural dito sa ating sinulat ng CONCOM na constitution, magtulungan kayo, magbayanihan tayo. At kung gano'n ang sistema, kung may mayor na may kaya nito, pwede nga sabihin ng mayor, hige, mayor, total isang region tayo, governor, total isang region tayo, tulungan tayo. Yeah. Kasi magkikita-kita sila sa regional government at doon sila ang magpapatakbo ng region nila. Di ba? Yung mga taga-probinsya, mga taga-lungsod, mga taga-munisipyo, tulong-tulong kayo para paunlarin yung iyong region at katulong ang national government para ngayon mapunuan kung merong mga pagkukulang. Because that is the design of the federal structure. Yan yung kulang sa ngayon dito sa COVID response, that there is really a failure of bayanihan dun sa mga nandoon sa istruktura ng unitary system. Dahil ang default nila, control, check and balance, alang konsepto ng bayanihan. Ang konsepto ng mga proseso ay puro kailangan bantayan, kailangan ay utusan, at kailangan ay pagsunod. Kasi ganun yung nature ng ating pong
central system. So pag tiningnan mo, parang ano to, parang parang tungko. Para matalo mo yung COVID, kailangan may 3 kang tungko. Alam niyo po ba yung tungko? Yung tatlong ano yan. Yung bato na pinaglulutuan. Yan. Hinulma sa maaaring bato yan. Hinulma na simento. Doon papato. Kasi bakit siya 3? Kasi pinaka-stable yun. Stable yun. Parang tripod. Parang tripod. Yan, So may 3 paa yun. Yung 3 paa nun, yung iyong community, yung iyong ospital, at yung iyong factory, yun ang dapat na naka-ready for COVID. Dahil on the ground. At dapat yun ang masigurado natin na malalakas. Okay. Ang nangyari po sa atin, ang pinalakas natin yung central government. Hindi yung community, hindi yung ospital, at hindi yung factory. Kaya nga, pag tinignan mo yung ating healthcare system, pagdating sa probinsya, ang dami ng, ito nga palaging nung editor ako ng Medical Observer until about 9 years ago. Isa sa issue lagi namin tinatalakay yung public healthcare system. So marami yung, marami mga doktor ang nagsasabi na itong ating Department of Health, ang nasa isip at agad ay yung mga yung bang mga high-end, high-grade tertiary hospitals na ganito, may mga MRI, etc. Pero pag pumunta ka sa mga lalawigan, basic healthcare, kulang na kulang. Yun ang sinasabi ng maraming doktor. Dito muna tayo, back to basics. Because that's what we need. Because if we can prevent the disease, you don't actually need too many tertiary hospitals. Dito ka sa basic healthcare. Kaya lang, dahil centralisado nga, hindi magawa ng mga nandun kahit gustong gawin, because that is not the official policy. Because the metrics, ano ba yung metrics? When yung mga panuntunan, malalim pa rin yun, yung mga basihan, yung basihan ng pag-measure, ng pagsukat sa galing ng isang departamento at empleyado ng departamento, ang hinahanap hindi yung basic, ang hinahanap itong mga gantong matataas na level na pwedeng ipakita sa national. Di ba? Kasi ganito nga uli, because you differentiate, lagi ko sinasabi, I was able to talk pare dun sa ang isang secretary, dalawa lagi problema niya pare. Alam mo kung ano yung problema niya dalawa? Yung isa niyang problema, yung mga malalaking proyektong kailangan ng bansa. Diba? Lahat ng secretary merong proyekto na kailangan ng bansa. Pero flagship yan. Walang secretary na hindi nag-isip ng flagship. Pero at the same time, lahat ng secretaries na yan na gumagawa ng flagship. Sabi sa'yo pare, gumagawa ng mga maliliit. Kasi yun talaga yung diretso makakarating sa taong bayan. Yun yung mararamdaman ng taong bayan. Halimbawa, itong yung DOH, ang kanyang mga maliliit, yung mga daycare center tsaka purchase ng gamot. Di ba? Yun ang hinahanap ng tao Yung DPWH, yung mga maliliit na repropping, mga flood control program, yun. Farm to market roads. My farm to the market. Tama ko, mga politiko. Sabi na iba, farm to pocket road. Farm to pocket road. Pero may mga matitinong secretaries. Marami. Maraming matinong secretary. Talagang alam nila na para magkaroon ng impact ng pagiging secretary nila, ay kailangan nilang gumawa ng mga impact projects at the national level. Itong mga mukit-mukit na to, kadalasan yan ang kaso nila. Diyan sila nagkakakaso kasi hindi na nila kayang bantayan yung proyektong in-implement dito sa isang isla, sa Camguin, doon sa may nawawala na yan. Pero kung federal kasi, lahat ng local na yan, tatanggalin natin sa national, hindi na problema ni secretary, pumunta na siya dito. Kaya yung sinasabi natin sa health, lahat ng may kinalaman sa basic services in terms of health, pag nag-federal po tayo, lahat na yun, hindi na problema ng DOH, ibibigay na natin sa region. Yung secretary ngayon ng DOH, magfo-focus siya, halimbawa, hindi mawawala ang PGH, ang kidney center, hindi mawawala yung mga flagship na yan. Major hospitals. Pero itong mga magiging research na yan, magiging iba na yung naturalesa niya, hindi katulad niya At saka mga na yan,
pagka talagang mga grabe na yung sakit. At saka yung Dito mga ang specialist. mga specialist mo na special care na yan. Oo, special Oo. care yan. At kaya nila ginagawa yan, kaya magme-maintain sila ng ospital na ganyan kasi for research and Oo, development. development. Kasi ang For isang training. hindi po nagagawa ng Pilipinas yung R&D. Bakit nga? Wala tayo Sa na. dami natin ng yung mga mamukit-mukit na problema, hindi tayo makagawa ng talagang totoong flagship projects. Halimbawa, flagship project, yung bakuna ng COVID. Given that we are 100 million, pare. No, wala tayo. Alam mo, wala man lang nag-research sa atin kung ano ang gamot, ang vaccine sa COVID. Bakit? Kasi yung iyong DOH ay walang capacity. Ang capacity lang ng DOH mo mag-test. At yung iyong Research Institute for Tropical Medicine, ang trabaho ng pare, mag-testing. Nag-testing. Asan yung research component? Dahil wala naman tayong nilagay dyan. Ang pinoproblema, bumili ng PPE. Dapat, nung magka-COVID, katulad ng makikita mo sa mga advanced countries, ay meron kagad effort ang federal government to find a vaccine. Oo. Di ba? Kasi yun ang role. At ang trabaho ng mga state governments ay bahala kayo mag-contain ng COVID yan. Bahala kayo doon sa Pag-provide ng kailangan. PPE. Yan. Pag kulang kayo ng PPE, bibigyan namin kayo. Oo. So, kulang kayo ng ventilator, tutulungan namin kayo. Yan ang mga gagawin niyang tulong. Pero hindi iyan ibibigay niya sa, halimbawa, sa Malolos. Hindi ka bibigyan yung Malolos ng isa. Bibigyan niya yung buong Region Buong 3. region. At bahala yung Region 3 ngayon Yan. na mag-distribute. Nangyari sa atin diretso sa diretso yung diretso sa hospital o diretso Pipicturean. Pipicturean na ba? Hindi daw pwede na maibigay ng walang Wala. picture. This is an insane system, my brothers and sisters, mga kaibigan po. So, yan siguro. At so therefore, ang tanong, makaka-recover ba ang Pilipinas sa COVID pandemic? We will recover. Alam naman natin yun. Kung ang tanong ay makaka-recover po tayo dito. Lahat naman po ng naging trahedya sa buhay natin, naka-recover tayo eh. Ang tanong lang, kasi ito yung paulit-ulit itong ganito natin eh. Kaya anong klase man ng kalamidad na dumaan, no? Tapos balik na naman. Meron nga akong sinulat dati eh. Sabi ko na titulo ng isang column na sinulat ko eh, See You Next Disaster. Kasi paulit-ulit lang po. Kung yung mapansin, no? Kung ano yung nangyari 10 years ago, kung ano nangyari nung bata tayo. No, nung nasa elementarya tayo na nagkaroon ng crisis, ganito ang naging resulta, ganito ang pagtugon. Taon-taon is the same thing all over again. Ang tawag po ni Einstein dyan ay insanity, kahibangan. Ano po yan? Yung doing the same thing over and over again but expecting a different result. Ayan. So, kada disaster po, kada pandemya, kada kalamidad, pare-parehas lang ang ginagawa natin at naghahangad tayo, umaasa tayo na iba yung magiging resulta. Pero ang tanong po sa inyong experience, sa inyong mga nasaksihan, nagbago po ba ang resulta? Sa nakaraan, huwag na nating sabihin na 50 taon, ito na lang 20 years. Ito pong 20 years ng 21st century. Simula year 2000 hanggang ngayon, 20 taon, reviewin po natin ang lahat ng naging disaster, no, pandemic o kalamidad, lindol man dyan, o bagyo, o ano pa man. Ano ang mga naging pagtugon natin? Pare-parehas lang po. Ang take ko dyan, ganito eh. We will recover despite of this unitary system. Pero ang Kasi nga masakit resilient ang Pinoy. yun nga ang kamadyan at mapagtiis ho kayo. Masyado yung tinitiis yung pahirap na pinagdadaanan natin. Tayo. But again, it will take years. Ang kadalasang nangyayari sa atin, pare, hindi naman talaga tayo nakaka-recover. Nakakalimutan lang natin kasi may bago na naman problema. Di ba? Parang halimbawa, yung PhilHealth, natatandaan niyo pa ba yung issue ng 15 billion sa PhilHealth? Anong pumalit doon? Di ba dumating yung mga bagyo, nakalimutan na yung PhilHealth. Hindi natin alam kung ano nangyayari doon. Tawag dito, napalitan ng mga problema. Hindi na pag-uusapan yung PhilHealth. Ang pinag-uusapan na ngayon yung bagyo. Ngayon, meron naman dito sa bagyo.
anong kapalit ang susunod na ipinapalit dun sa issue ng bagyo. Yan yung nangyayari sa atin. Hindi ho nasosolve. Nakaka-recover tayo, hindi dahil nasolve yung problema. Kundi nakaka-recover tayo. Natural capacity. Naka-recover lang tayo doon sa emotional dito. Pero yung sitwasyon natin hindi nababago. Hindi nababago po. At paulit-ulit lang, paikot-ikot lang. Siguro nga dahil nga sanay naman tayong inaapi. Okay lang naman sa Pilipinong inaapi siya. Okay lang sa Pilipinong inaalipin siya. Okay lang sa Pilipinong pinapahirapan siya ng mismong sistemang dapat sana yung mag-angat sa kanya. Kaya nawawala ng pag-asa at oportunidad. Umaalis na lang po yung iba. Gusto niyo ba yung ganun? Gusto niyo ba? Kasi yan yung realidad eh. We will not talk here about kwento. Hindi naman tayo magbubulahan dito eh. But again, what we are saying is that this system, this insane system, itong hibang na sistema na to, will not allow us to recover. It will only make us forget. So sa punto pong iyan, at bago natin makalimutan, no, ay pasalamatan uli natin itong mga nanonood pa hanggang ngayon. At meron lang isang tanong dito na siguro kahit pahapyaw ay bigyan natin ng tugon. Sabi ni Florence, ano po ba ang federalismo mga sir para lalo ko pong maintindihan? Thanks po. Ayan, ano ba itong federalismo? Ayan. Ito pong Florence, itong federalismo, itong isang sistema ito ng gobyerno. Ang sistema natin ngayon, yung palaging inuulit-ulit natin dito ay yung unitary o centralized system kung saan yung kapangyarihan ng gobyerno, yung pondo, yung pangungulekta ng tax at yung paggastos at yung pamamahagi ng pondo, yung paggawa ng polisiya, programa, proyekto, ay halos lahat ay kontrolado lamang ng central government o national government, no? Yan ang sistemang unitary. Yan ang sistema natin ngayon. Sa federalismo, yung mga kapangyarihan na yan, pati yung pera, no, yung pangungulekta ng tax at saka yung paggamit ng pondo at yung paggawa ng mga pulisya at programa, yan ay binabahagi. Mula sa national government, may mga ililipat doon sa, ang tawag natin sa ating draft at panukala ay regional government o federated region, at meron yung para sa mga local governments. So mababawasan ang kapangyarihan at control yung ating national government, yung executive department in particular, yung mga departamento, yung mga secretary, pati yung control sa pera, imbes na 4 na trillion ang hawak nila, ay yung sa proposal natin ay 33 to 35% ay mapupunta sa mga regional governments at sila na ang bahalang mag-allocate. No, sila na ang bahalang mag-set ng kanilang priorities kung paano nila gagamitin yung pera na yun na para sa kanila. So yan in a nutshell yung federalism. As we go along, manood lang kayo ng manood at di-discuss natin yung magkakaiba pang features nitong federal system. Siguro natin. Ito yung makita po ninyo. Ito actually yung draft constitution na ginawa at tinakda ng consultative committee na pinamunuan ni Chief Justice Puno, kung saan kami naglingkod na dalawa ni Parinding bilang mga senior technical officers. Si Parinding yung spokesperson, ako naman po ang head ng technical working group na umalalay sa consultative committee. And yan po, ang federalismo ay sabi nga ni Parinding ay about the power. The power to legislate, gumawa ng batas, mag-implementa ng batas at mag-adjudicate, humusga sa batas. Pero sa isang unitary system, lahat ng kapangyarihan na yan, executive, yung paggawa ng batas, yung pag-implement ng batas at yung pag-adjudicate ng batas ay lahat nasa national government. Sa federalism, mayroong kapangyarihan ang national government na gumawa ng batas, mag-implement ng batas at humusga sa batas, pero bibigyan din natin yung region ng power to make their laws, execute, and adjudicate. Pero on areas na bagay sa kanila. Halimbawa po,
yung issue ng ng ah, pag pagdi-distribute ng gamot, Yan. di ba? Yung pagdi-distribute ng gamot sa inyo kasi kailangan lalo ng mga senior citizens natin, yung mga may sakit. Yung pagbili ng gamot para i-distribute sa inyo. Sa ngayon, yan dito sa Kongreso, pagkatapos sa Kongreso ay i-implement ng DOH. At kung may kaso, kakasuhan yan sa Korte. Ombudsman. National. Dito po, sa federalism, wala nang ganun dito sa national na pagbili ng gamot. Lahat sa region na lang. Ang Regional Assembly, para kayong meron doon na mali na kongreso sa inyong region, maliit na kongreso, sila na po ang maggagawa ng batas para sa pagbili ng gamot. Tapos, ang mag-i-implement na yun ay yung regional governor. At ang mag-adjudicate na doon ay yung kanilang local court. Meron sila. Kasi baka hindi pa naman nila kailangan ngayon yan. So, ganun po yung federalism. Hindi na gagawin ng national government yun. Anong gagawin ng national government? Ang gagawin ng national government, pagdating sa health, vaccination. Pwede yun. Pwede yan. Kasi yung vaccination program, national yan. National ang scope niyan. Lahat meron. Pag bumili ng vaccine, hindi ka talaga yun. May lugar, ang kailangan ay dengue. Pero merong lugar naman, di naman kailangan ng dengue. Dengue, merong lugar na ang kailangan ay measles. O ano bang nakikita polio. natin? Yan. Ganyan. Mga ganyan. TB. Yung mga regular na sakit na hindi Yan, TB, yung may vaccination, TB, polio, measles. yung may lugar na mataas yung mataas yung requirement para sa sakit sa puso. Di ba? May mga gamot yun, may maintenance yun eh. Merong lugar, wala. Kasi nasa isla, walang ganong may sakit sa puso doon. Na mga Palawan yata, o Coquet, tsaka yung mga Camiguin. Hindi na kailangan nila ng sakit sa puso doon na gamot. So, bahala na yung region nila. So, ang ibig pong sabihin yan, federalism is about two levels of government. Each exercising power. Meron silang kapangyarihan para gawin yung mandato nila sa ilalim ng konstitusyong ito. So dito po nakalagay kung ano yung mga mandato. Ano ang gagawin lang ng national government, ano ang gagawin ng region, at dun sa paggawa nila na yan, mayroon silang kapangyarihan at mayroon silang pondo. Yan. So, And to close, dahil pinag-uusapan natin ay yung mga kalamidad at disaster, very specific ang provision natin dito. Under Article 9, Section 8 and 9. So sinasabi po dito, ano ang trabaho ng federal government? Ito, the Federal Republic shall develop an effective emergency preparedness, risk reduction, and response system for natural and man-made disasters and calamities, etc. Yan. putol. Wala sa connection. Naubos ang internet. Hindi, Okay. Anyway, At ang federated regions naman, bawat isa shall establish their own regional disaster response and relief office, which shall streamline and resolve hazards and risks in urban planning which contribute to disaster vulnerability. Section 9, during times of natural or man-made disasters and calamities, the federated region shall primarily respond through its local government units, officials, and agencies. The President, through the executive department, shall provide relief and rehabilitative assistance to the affected region. So, maliwanag po ang delineation, ikaw muna. Pag hindi mo kakayanin, saka papasok si national government. Kaya dito sa ating two specific provisions na yan, makikita mo kaagad yung cooperative nature, di ba? ng federal structure under the Bayanihan Draft. Kung itong COVID nangyari, ang sasabihin ni Presidente sa kanila, meron tayong COVID. Okay, mag-ready kayo. Kung proteksyonan nyo yung region nyo, poproteksyonan ko yung Pilipinas. At kung meron kayong kailangan, sabihin nyo. Pag hindi nyo kakayanin, tutulong ako. Ganun nung kasimple.
Hindi yung nangyari ngayon, ang presidente di natutulog pare. Ah. Wala nang pera, nakaganyan eh. At ang problema sa presidente, hindi ko kawa Wala, sabi, wala na akong pera. Wala na akong pera. Pati problema ng barangay, nandun sa presidente. Yung, Yung mga barangay na hindi nagbibigay ng hindi tama distribution, pahuli ko kayo. Hindi na po trabaho ng presidente yun. so, naputol tayo sa Facebook, pero... Ayan na, bumalik tayo sa bumalik Facebook. tayo. Naputol po Balik tayo at medyo nawala ng konti yung ating yung signal. Hindi, nag-restart na siya pare. Ah, Hindi na siya bumalik. Kailangan na siyang i-share. ah, So, Bago hindi na na ba yan? siya, bago na yun. Okay na yun. sige. Okay. So, paalam na lang po kami Ayun sa po. 1.5 hours. Isang oras Ah, na natin. Hirap talagang mag-control no? Usapan namin sa oras. Pero dadalasan po namin, medyo talagang this is, we are doing this for our love of country and para ma-explain sa inyo ano ba yung mga issue talaga na pinagdadaanan natin ngayon bilang isang bansa. And we do this because we want to inform you, but we do not want to decide for you. What we want is you listen, you research, you read. Mahirap po yun, pero ang dulo niyan, kayo magdidesisyon. Kasi pagka nagkaroon ng plebisito, Bisito. taong bayan pa rin po ang masusunod. Kayo ang masusunod. At ang tanong doon, kung kayo ba nandoon sa harapan ng nasa eskwelahan, nasa harapan ng balota, tinatanong kayo, Pabor ka ba o hindi? tabor ka ba o hindi, na baguhin natin ang sistema natin mula sa kasalukuyang sistema papunta sa isang federal system, ang sagot mo ba ay yes Or no? or no? Ganun lang po yun. So we want you to be informed, and I think everyone should be informed. Everyone should realize this from the perspective of that decision. Kahit yung mga bata, yung 16 years old ngayon, Baka pag nagplebisito tayo dito, butante na eh. mutante na. So, it's in your hands. It is in your hands. It is not in our hands. We have already done our role. We have already done to write a draft. Oo. But it is in your hands if you would want to be stuck in the 1987 Constitution with all of its problem or you want change. Okay. Ganun lang po. Yeah. So muli po, ito po ang inyong kapederalista, Wendell Tamayo, na bumabati sa inyo at nagpapasalamat. Huwag niyo pong kalimutang i-follow, i-share, at of course, i-like po itong ating bagong sistema, bagong pag-asa page. At nawa po ay makapiling uli namin kayo sa susunod namin pagla-live. Medyo, sana magkaroon na tayo ng specific time slot. Oo, hindi kasi Hindi nga, mo inaano sabi, pa natin kailangan. kumuha pa tayo ng teknolohiya. Ah. Pinag-aaralan pa natin ng husto at pinagaganda natin itong ating set. Ano? Ah, So, ito po naman si Ding Generoso. Hanggang sa muli po nating pagniniig dito sa Himpapawid ng Facebook, YouTube at kung ano pang social media. Ito po ang Usapang Federal.